Mula kay John Reps mga tol, na alarma ang puwersang pandagat at panghimpapawid ng China dahil sa ginawa ng Amerika at Pilipinas mga tol. Na alarma sila, kinabahan sila, umurong na naman ng buntot mga tol. Yan ang ating aalamin mga tol mula rito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. Pero bago natin to simulan, no, kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, lalo-lalo na kapag may kinalaman sa West Philippine Sea, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong commentary at reaction video na ganito. Para hindi tayo basta-basta nagogoyo, no, ng mga pro-China na pinipilit nilang mahalin natin, no? Mahalin natin ang gobyerno nila, yung gobyerno nilang China mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Bumuelta ang Ministry of Foreign Affairs ng China at kanilang embahada matapos paratangan ang gobyerno ng Pilipinas sa paggamit ng mapanganib na lason sa Baho de Masinloc. Nasa loob man daw ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Scarborough, pero bahagi pa rin ito ng South China Sea na pagmamay-ari daw ng China. Tignan mo naman kung di ba naman talaga may mga sayad yung mga para na rin nilang inamin, no, na totoo ang claim ng Pilipinas na nasa loob talaga yan ng West Philippine Sea o ng Exclusive Economic Zone natin. Sabi ba naman, kahit nasa loob yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, pasok pa rin yan sa 9-dash line ng China, so amin pa rin yan. Kita mo ba naman kung di ba naman may mga sayad yung mga yan? Pasok na nga sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ibig sabihin sa Pilipinas talaga yan. Yun ay legal at naaayon sa batas. Pero ipinipilit pa rin nila yung 10-dash line nila na imaginary line at saka inimbentong guhit lang nila. Pero hindi naman yan kinakatigan ng batas. Hindi naman yan kinikilala ng international law kahit ng UNCLOS. Mga may sayad talaga eh, no? Alamin ang buong detalye mamaya. At Philippine Air Force at US Pacific Air Force nagsagawa ng pinagsanib na air patrol sa West Philippine Sea. At dahil diyan, muli na namang nagngangawa ang militar ng China at sinabing ang Pilipinas ay nag-uudyok ng kaguluhan sa mga aksyon nito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Tingnan mo kung hindi ba naman talaga may sayad to mga to, no, mga tol. Yung pagpapatrol o pag-air patrol ng Pilipinas at US ay pag-uudyok daw ng gulo sa kanila. Samantalang payapa naman tayong naglalakbay o ginagawa yung mga aktibidad natin sa loob mismo ng ating bakuran o sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kung di ba naman mga may sira tong mga to, sabihin ba naman nilang nag-uudyok tayo ng gulo? Samantalang sila nga ang mahilig gumawa niyan, di ba? Kapag nagpapalipad sila sa airspace ng Taiwan, kapag nagpaparada sila ng napakaraming puwersa nila sa karagatan ng Taiwan o kahit dito, no, sa West Philippine Sea, pag pinuna mo sila, nag-audyok kayo ng gulo. Ba't namin uudyok ng gulo para kami sa kapayapaan, 'di ba? Tapos eto, no, payapang nagpapatrol lang, no, itong Amerika at saka Pilipinas. Para sa kanila nag-uudyok na agad ng gulo yun. Naman kung di ba naman may mga topak no? Ay nako. Tatlong FA-50 light fighter jets ng Philippine Air Force at isang B-52-8 Stratofortress bomber aircraft ng United States Pacific Air Force ang nagsagawa ng pinagsamang air patrol sa West Philippine Sea sa unang pagkakataon noong Lunes. At dahil dyan, muli na namang nagngangawa ang militar ng China at sinabing ang Pilipinas ang nag-uudyok ng kaguluhan sa mga aksyon nito. Nagsimula ang paglipad ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force bomber aircraft sa 90 nautical miles kanluran ng Candon, Ilocos Sur at nagtapos sa 50 nautical miles hilagang kanluran ng Lubang, Mindoro. Pero mo napakalapit lang sa atin, no? 19 nautical miles, 15 nautical miles lang mula sa kalupaan ng Pilipinas, tapos nag-uudyok na agad ng gulo sa kanila. Alam niyo mga tol, yung mga pananalita ng China, yung mga dada nilang ganyan, napakahusay nila mang asar. Napakahusay nila mang piko, napakahusay nila mang namang inis, no? Yung tipong ikaw talaga mapoprovoke na patulan na lang sila, no? Pero kung iisipin mo, bakit mo nga naman papatulan to? May mga sayad nga sa utak. 'Di ba? Pero mo 15 nautical miles lang, tapos 19 nautical miles lang mula sa atin, napoprovoke na agad ng gulo sa kanila niyan. Samantalang yung Scarborough ngayon na inaangkin nila 400 plus nautical miles na yun eh. Tapos yung 15-19 nautical miles nirereklamo nila,
Kundi ba naman may mga sayad tong mga to, no? at nagtapos sa 50 nautical miles Oh. hilagang kanluran ng Lubang Mindoro. Ang pinagsamang aktibidad sa Himpapawid ay itinuturing na ikalawang yugto ng ikatlong maritime cooperative activity sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang bahagi ng nasabing aktibidad ay nagpapakita ng pangako ng piyerihong armadong puwersa sa pagpapahusay ng interoperability at pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Lalong pinalalakas nito ang kakayahan ng AFP na gampanan ang kanyang mandato at mapanatili ang presensya nito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit ang air patrol na ito ay hindi naging maayos sa China na inaangkin ang halos buong South China Sea kabilang ang mga lugar sa loob ng 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas o West Philippine Sea. Naglabas naman ng pahayag ang Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China noong Martes at sinabing pinagsama-sama ng panig ng Pilipinas ang non-regional na bansa upang gumawa umano ng kaguluhan sa South China Sea. Dagdag pa ng PLA Southern Theater Command na kaalerto ngayon ang kanilang frontline naval at air forces para mahigpit na subaybayan ang joint air patrol sa pagitan ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force. Kala mo talaga may palag mga tol, no? Kung makapagsalita, kala mo talaga may palag, no? Kapag ang Pilipinas naglalayag mag-isa, no? Sa ating exclusive economic zone, partida exclusive economic zone na 'yon. Kapag naglalayag mag-isa ang Pilipinas, andyan sila nakabuntot. Susundan ka, haharangin ka, re-regio challenge ka, lahat yung ginagawa nila mga tol. Pero kapag ang Pilipinas naglalayag kasama ang Amerika mga tol, o may kasama tayong bansa, nakamatsyag lang sila mula sa malayo mga tol. Mula dun sa malayo. Hindi sila kumikibo, hindi sila nagre-regio challenge, hindi sila bumubuntot, hindi sila humaharang. Nakamatsyag lang sila mula sa malayo mga tol. No, Pilipinas pa nga ang nagre-regio challenge sa kanila at hindi sila sumasagot di ba? Kapag may kasama ang Pilipinas Ngayon kung makapagsalita kala mo talaga may palag no? No, sabi nga doon sa napanood natin, puro lang sila ganon. Ngunit sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na ang air patrol ay ginawa sa loob ng teritoryo ng bansa at ang aktibidad ng kooperatiba ay naglalayong palakasin ang pakikipagtulungan sa kanilang US counterpart. Sa aktibidad na ito, binigyang diin ng Philippine Air Force ang kanilang pangako at kahandaang suportahan ng mga pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines sa pangangalaga sa pambansang teritoryo at mga karapatan sa soberanya at pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kaya pag may maririnig kayo mga pro-China na nagsasabing US daw ang nagsisimula ng gulo at Pilipinas, sige ipaliwanag nila to. Paano nila sasabihin na ang Amerika at ang Pilipinas ang nagsisimula ng gulo, gayong ginagawa natin tong mga aktibidad na to, which is normal lang naman talaga ginagawa ng dalawang bansa na magkaalyado o ng kahit na anumang bansa mga tol. At ginagawa naman natin yan sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas at hindi doon sa dagat ng China, hindi doon sa airspace ng China. So paano tayo nagsisimula ng gulo niyan, no? Balibaliktad na utak ng mga pro-China mga tol, hindi na nila kayang explain yan ng matino. Basta gagawa na lang sila ng kahit anong pagpapaliwanag na magtatanggol lang sa kanilang beloved country. Yung mga nagpapanggap na Pilipino mga tol, yung nga nagpapanggap na Pilipino na taga rito sa Pilipinas pero China naman na sinusuportahan. Ganyan baluktot na mga mga paniniwala ng mga yon. Tayo mga totoong Pilipino, ingat-ingat tayo dahil baka makarinig tayo ng ganyan, may mga explanation sila, madala-dala naman tayo at biglang dumating ang panahon, baka kayo anti-government na rin kayo dahil ang gusto nyo ipagtanggol na rin ng China. So mag-ingat kayo doon mga tol. It's not directed towards any country. It's just a simple exercise to promote regional peace and security and of course yung sinabi ko nga kanina to promote the rules-based order. Tama. It's part of exercising our rights, especially within our territory and within our exclusive economic zone.
Samantala, sa ibang balita naman mga kabayan, bumuelta ang Ministry of Foreign Affairs ng China at kanilang embahada matapos paratangan ng gobyerno ng Pilipinas sa paggamit ng mapanganib na lason sa Baho de Masinloc o kilala rin bilang Panatag o Scarborough Shoal. Noong Sabado, ibinulgar ni BFAR spokesperson na Sergio Briguera ang sadyang pagsira ng mga mangingisdang Chino sa Baho de Masinloc para hindi na ito pangisdaan ng mga Filipino fishermen. Anya, ginamitan ito ng mga dayuhan ng cyanide. Ngunit ayon kay Chinese Foreign Affairs spokesperson Mao Ning sa isang pahayag sa Ingles noong Lunes, naggawa-gawa lang ang paratang na ito. China ang may hindi maitatangging soberanya sa Scarborough at mga kalapit nitong tubig, sinabi ni Mao Ning. Pinapahalagahan niya ng gobyerno ng China ang pagtatanggol sa kalikasan at pangangalaga sa pinagkukunan ng isda at lumalaban sa anumang uri ng pangingisdang labag sa batas at regulasyon. Sinabi rin ni Mao Ning na kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc, ang naturang katubigan ay sakop pa rin ng South China Sea na Sinabi na nga nilang nasa loob ng exclusive economic zone. Di ba sila marunong umintindi? Kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas yan, sakop pa rin yan. Kita mo nga naman, matatawa ka na lang na maiinis mga tol, no? Kaya nga ang kinikilala lang no sa international law, sa UNCLOS, yung mga guhit na sila mismo ang gumawa niyan. Yung mga exclusive economic zone. Pero yung 10 dash line nila, 9 dash line nila na wala namang basehan at hindi naaayon sa batas, bagkos ay labag sa batas, no? Talagang ano lang nila yan mga tol, kahibangan lang nila yan. kanilang pagmamay-ari. Aba, matindi. Tinawag namang disinformation ng Embahada ng China sa Maynila ang aligasyon ng BFAR, bagay na magpapalala lang daw ng tensyon at kaguluhan sa ugnayan ng dalawang bansa. Well, wala pa namang wala pa namang ebidensya na China talaga gumawa nun. Pwedeng Vietnam ang gumawa nun mga tol. Pero isa lang ang malinaw. Isa sa kanila o isa sa mga dayuhang bansa ng to mga tol ang sumisira ng kalikasan o karagatan mga tol. Wala nga lang ebidensya pa, sabing ganun ng BFAR, no? Wala silang ebidensya pa. Pero malabo na Pilipinas ang gagawa niyan. Bakit? Kasi lagi nga nating nakikita at lagi nga nating nasasaksihan kung gaano nila kabantay sarado etong Baho de Masinloc. 'Di ba sila nga ang naglalagay diyan ng mga barrier? Sila nga naglalagay ng mga floating barrier diyan. Kada may pumupunta diyan, pumapalaot na mga mangingisda, andiyan agad ang presensya nila. 'Di ba? Nakaharang agad sila, pinapaalis agad nila. So paano magagawa ngayon ng mga mangingisdang Pinoy na lasunin pa 'yan? Paano magagawa ng mga mangingisdang Pinoy na gumawa pa ng kalokohan diyan? 'Di ba bantay sarado nga nila 'yan? O di sila lang ang may kakayanan diyan. 'Di ba? Napakalinaw. Wala nga nang yung mga isda lasunin nila sarili nila, 'di ba? Dagdag pa ng Embahada ang mga haka-hakang walang batayan, paninira at pabago-bagong pahayag ng mga tagapagsalita ng mga nabanggit na ahensya ng Pilipinas ay maglalagay ng walang duda sa kanilang kredibilidad. Bagamat una nang sinabi ng BFAR na sadyang sinira ng mga dayuhan ang panatag, matatanda ang binanggit ng Philippine Coast Guard na wala pang sapat na ebidensyang ginamitan ito ng cyanide. Dismayado naman ang ilang aktivistang mangingisda sa kakulangan anya ng aksyon ng BFAR sa pagtataguyod ng sarili nitong batas para protektahan ang yamang dagat at mga mangingisdang Pilipino. Pagpasensyahan nyo na mahina pa talaga ang Pilipinas. Tinutukoy ng pambansang lakas ang kilusang mamalakaya ng Pilipinas ng Section 91 ng Amended Fisheries Code o Republic Act 10654, bagay na nagbabawal sa iligal na paghuhuli sa katubigan ng Pilipinas. Sa lawak ng bahurang sinira ng China at iba pang mga bansa sa West Philippine Sea, malaki na sana ang maaaring makolektang bayad pinsala ng mga ito na pwedeng gamitin para tulungan ang mga Pilipinong mangingisda na bagsak ang kabuhayan dahil Biruin mo, meron pala tayong batas na nagbabawal ang mga dayuhang mangingisda. Pero wala. sa pagkasira ng mga pangisdaan, wika ni Pamalakayan National Chairperson Fernando Hicap kahapon. Sa kabila nito, iniimbestigahan na raw ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya ang paghahain ng Pilipinas ng kaso laban sa China at Vietnam kaugnay sa cyanide fishing.
Puro hain na lang ang ginagawa ng Pilipinas mga kabayan. Makailang beses nang naghain ng reklamo ang Pilipinas sa China at wala namang nangyayari. Tama. Kasi mga tol talaga, no, hindi sapat yung puro hain lang tayo at mananatili tayo sa diplomatic na ganyan. Minsan kasi kailangan talaga natin silang sampulan, pakitaan ng puwersa, pakitaan ng mga ganong mga bagay mga tol, no. Nagagawa nga ng ibang bansa yan eh. Yun lang lagi nating tanong, bakit tayo hindi natin magawa? Kasi nga takot na takot tayo mga tol, no. Takot na takot tayong pumasok sa isang giyera. No, alam naman nating kung titingnan mo bakit yung ibang bansa ginera ba ng China, 'di ba? Na ano lang eh, nasanay lang yung China mga tol, na ginaganito nila tayo, na takot tayo sa kanila kaya ginaganyan nila tayo. Pero tingnan niyo yung ibang mga bansa mga tol, 'di ba? Yung Taiwan 70 years na nilang pinagbabantaan yun, 'di na naman nila malusob eh. Yung ibang mga bansa hindi naman nila magalaw-galaw din kahit pumapalag sa kanila. Pilipinas 'no, palag naman tayo isang beses lang 'no. Hindi naman tayo susugurin niyan, takot lang din yang mga yan. So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.